Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, no? Mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa lahat ng mga subscriber ko, mga sharer at commentator, sa inyong lahat, maraming salamat po, no, sa patuloy ninyo na pagsuporta sa ating munting YouTube channel at saka sa mga video tutorial, lalo na sa ating mga update, pinapanood pa rin ninyo. So yun po, no, mga ka-farmers, ang ating talong na inatake sa nakaraang linggo ng fruit borer. Pero ngayon mga ka-farmers, maraming mga kaibigan natin nagpunta din kasi nakapunta sila yung pag turnover sa aming solar, at ngayon na yung bumalik sila, parang nagulat sila ano daw ang ginagamit ko. So dating inatake sa nakaraang linggo ng fruit borer, ngayon mga ka-farmers, malaki ang pagbabago. So meron namang mga damage sa fruit borer, konti na lang. At ito mga ka-farmers, parang 100% na itong nakaka-recover sa pag-atake po ng fruit borer. So maganda na po. So share ko lang sa inyo din yung mga ka-farmers kasi may nagtatanong. So ang tanong niya mga ka-farmers, ano po daw ang ating ginagamit din no, sa pang-control ng mga fruit borer sa ating talong. Yan, napakaganda ng mga bunga. Okay, so ang ginagamit lang natin din yung mga ka-farmers, yung nag-spray tayo ng Parkenin, dalawang bisis, nagpa-loob tayo ng Proclaim Opti at saka Exalt. And then nagamit din tayo ng Prebaton. So yun ang ating palaging ina-alternate din Kaya yung mga malilit na bunga, kung tingnan natin ngayon, wala nang mga tama at napakaganda na nila. So ang gagawin natin din mga ka-farmers, no, magpapaloob naman po tayo, mag-spray ng fungicide para din So ang fungicide natin gagamitin din mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, yung Daitin Anthracol. So yung Daitin ang Anthracol, yun po ang ating ilalahok para yung mga ganito kalaking mga bunga, no, ng ating talong ay mapaganda natin, no, yung kulay niya. So malaking bagay po ang pag-spray natin ng fungicide sa ating talong. So Daitin Anthracol lang mga ka-farmers, sapat na po, no, sa ganitong mga panahon, kasi sa ating panahon ngayon, mag alas 4 na, pero sobrang init mga ka-farmers, no. Nafe-feel ko ang init. So mamaya mag-harvest na po sila din mga ka-farmers, no, ng talong. Kasi marami ng talong ang pwede nang i-harvest, no, na mga malalaki katulad nito mga ka-farmers. Yan. So pag makakuha tayo ng mga 8 piraso na ganito kalaki, wala 1 kilo na. Yan. So kung tingnan natin, medyo siya maputla dahil sa init. Yan, napakadaming bunga din ibanda mga ka-farmers. Paano ko ba makita? Yan tingnan nyo. So kahit may katandaan ng ating talong, no, marami tayong mga bunga sa ilalim na ating makikita na pwede nating i-harvest. Tapos ang kabila nating area mga ka-farmers, na meron tayong talong doon, yung niraraton natin, mas marami pa ang bunga din So sa ngayon, hindi pa lang siya masyadong malaki kasi napitasan natin isang beses pa, no. Pangalawa, mamaya mga ka-farmers, no, pagkatapos nila sa kamatis, pipitasin din natin. Tapos ang presyo ng talong mga ka-farmers, alam nyo ngayon, tumaas ng konti, 60 na. Ang dating 30 ay ngayon 60 na. So pag makaka-harvest tayo ng mga 500 kilos, malaking pera na din mga ka-farmers, no. Yan, marami ng magagandang bunga na pwede i-harvest mamaya. Ano malalaki Yan. Nalaglag mga ka-farmers, nalaglag ang ating harvest. Yan mga ka-farmers, ang ating mga talong. Yan. So mga malalaki, medyo siya dahil sa init mga ka-farmers. So ulitin ko mga ka-farmers, ang ginagamit natin din una, Parkenin, yung organic, Parker name ang pangalan, then Proclaim Opti, then Exalt, then Prebaton. So dalawang beses lang ito sa Parker name, tapos isang beses sa Exalt, isang beses sa Proclaim, then yung huli mga ka-farmers ay Prebaton. So yun po na ating ginagamit. So pag spray natin din mga ka-farmers, naglo-dosage lang po ako, no.
naglo dosage lang. Organic din, tapos inalternitan ko ng synthetic, din balik organic, then synthetic dalawang beses. Kaya nga ngayon ganyan na siya kaganda at kalinis ang kanyang mga bunga. Okay, so yun lang siguro ang may share ko sa inyo patungkol dyan. So ngayon mga ka-farmers, ang mga tao natin ay nag-harvest din ng kamatis sa pang 11 na harvest. So asahan natin to na hindi bumaba no sa 1,000 kilos. Yun ang ating estimate. So sa pagsampu natin mga ka-farmers, share ko lang ano po, nakakuha na lang tayo ng 1.6 kapin kilos. Pero yung pang 7 at pang 8 same lang, 1.8. Then tapos yung sa ano natin mga ka-farmers, pang siyam, yun ang pinakamarami, 2,001 kapin kilos. So ngayon nasa mga 1,000 din, no? Yun ang ating estimate number of kilo sa ating makukuha. Ayan, nagpipitas pa sila din eh. Okay, so bago tayo magtapos no sa ating paghahagi ng kunting kaalaman patungkol po sa ating mga ginagamit mga ka-farmers na mga produkto na nakakatulong sa aking mga pananim na talong, mega love shout out po sa aking mga subscriber, mga viewers, sharer at commentators, sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsuporta at manonood ng ating mga update. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye and God bless at mabuhay po tayong lahat. Happy farming.